Sabihin niyo sa katabi niyo, Merry Christmas. Woo! Merry Christmas! Merry Christmas, everyone. Merry Christmas! I thank God and praise Him because in spite of all business this season, buying gifts, attending parties, and here you are, you choose God first. So let's clap our hands and let's stand and come praise and worship our God. So let's sing this song. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, singing exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give
Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in a light of you. As we sing, as we sing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in a light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Praise and glory. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos.
Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story. About a special time and place. Christmas is a time, song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to leave a song of praise. God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. For God is with us. We celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Emmanuel, our God is with us.
Prince of Peace, Mighty One, the ever-living God, Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, Mighty One, the ever-living God. To the this place of worship, as we proclaim, we stand as one in giving you all glory and acclaim. To you our hearts are open, to you our hands we raise. Come take the place of honor. Of peace, mighty one, the ever-living God. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. To you our hearts are open, To you our hands we raise. Take the place of honor. for you alone. For you alone are worthy. Here in Zion we are praised. Our Lord and King, forever
Aming Diyos, masaya kaming nagpupuri sa iyong pangalan. Itinataas ka namin, niluluwalhati. Marapat lamang ang papurihan ka at aming i-celebrate na isang araw ipinagkaloob mo ang Panginoong Hesukristo, ipinanganak upang siya'y magpahayag ng dakilang plano ng pagliligtas mo sa amin. Na sino mang sasampalataya sa Kanya'y may buhay na walang hanggan at kapatawaran. At dahil diyan, muli, hindi man ito yung panahon talaga ng araw ng kapanganakan, ngunit sa aming puso ay aming sineselebrate na ika'y nagmahal sa amin, ibinigay mo si Hesukristo sa aming buhay. Purihin, purihin ka, O God. Niluluwalhati ka namin na aming Diyos na dakila, magpasawalang hanggan, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Tanggapin mo ang mga awit pagsamba na ito. Tanggapin mo mga pasasalamat, ang mga pagpalakpak ng aming mga kamay, ang aming mga labi, ang aming mga puso. Sa iyo namin ito nihahandog, maging mabango sa iyo sa matamis na pangalang Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Woo! Praise God! Ayan, mas magiging kumpleto kung i-welcome pa natin ang isa't isa. Kanya, kamayan natin, alis kayo sa upuan niya. Mas marami makamayan, mas maganda. Habang kinakanta natin, Jesus loves you, my friend. Loves you, my friend. Loves you, loves you, loves you, loves you. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Wow, praise God. Pwede bang minsan pa ay ating palakpakan ng ating Panginoon? Nagpa-register ba kayo? O baka mamaya hindi kayo mabunot. Kidding aside, mahalaga po na nag-re-register tayo kasi ang church nagpa-practice ng kaayusan. No? Our God is a God of order. At pag may ganyang rule, sige, pailalim lang tayo. Mahalaga po yan. Nagbibigay kapurihan sa ating Diyos na buhay yan. Kamusta na po kayong lahat? Ayan, masaya ba kayo ngayon? Ay, siyempre, talagang kanya-kanya tayong papuri at pasasalamat sa Panginoon sa mga blessings na ating natanggap sa mga nasa eskwelahan dahil na kakatapos lang ng mga Christmas party, mga raffle, no? Sino mga nanalo? Pakitaas nga mga kamay, ang daming mga naka-receive ng blessing sa ganyang paraan at tayo naging masaya sapagkat patuloy ang kalayaan ng ating bansa para tayo mag-celebrate, no? Patuloy tayong manalangin ng kapayapaan pa na siyang dala ng Kapaskuhan ay magpatuloy, no? Bagamat marami mga banta ng kaguluhan, ay manaig ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba doon? So yan, sama natin yan sa pananalangin. No? Lalo ngayon, talagang sunod-sunod na ang mga tension, no? Sa bansa, laban sa kapwa bansa. Pero patuloy tayo magtiwala sa ating Diyos na siya ang may hawak ng mga puso, maging ng mga hari, sabi ng Biblia, no? Yung mga leaders, mga president ay nasa kamay ng ating Panginoon. Ako po'y naniniwala na pagka nagkaroon ng rapture,
talagang gulo. No? Yan ang sabi ng Biblia. Kasi mawawala na yung nagpe-preserve sa mundong ito na kung saan tayo mga mananampalataya na tinatawag na salt of the earth. Tayo yung nagpe-preserve, pero pag kinuha na tayo ng ating Panginoon, ay wala nang makakapigil ng kaguluhan. Kanya yan yung tinatawag nilang 7 years tribulation period. Anyway, hindi po yan ang ating pag-aaral. Ini-invite ko po kayong kunin nyo na ang inyong mga dalang Biblia at ating buksan sa aklat ng Lucas. Luke chapter 1 at ating babasahin yung verses 26 hanggang 31. Katulad ng nangyari last Sunday, ay nagbigay ako ng maikling exhortation para mahanda tayo sa i-nominate nating mga leaders. Likewise, gusto kong ipagpatuloy ang pag-exhort sa inyo sa pamamagitan ng isang payak, simpleng mensahe, pero promise talagang may mangyayari sa ating puso sapagkat ito ay salita ng ating Panginoon. So tumayo na po tayo bilang paggalang sa pagbabasa ng Luke 1:26 hanggang 31 at matapos nating basahin, please remain standing, hingi tayong blessing sa ating Panginoon. Sabi mo muna sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Diyos. Yan. Okay. Basahin na po natin. Luke 1:26 hanggang 31. Handa po, basa. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Last verse. "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." Salamat, aming Panginoon, sapagkat ang salita mo ay mayaman. Ito'y nagbibigay biyaya sa aming espiritual na buhay. Ito'y makapangyarihang nakapagbabago at nagtutuwid ng aming mga maling buhay at lakad. Bayan mo na muli ang salita mo'y magministeryo, katulad ng ipinangako mo na hindi bumabalik ang iyong salita ng walang kabuluhan. Sa halip, tanggapin ng bawat isa ang pagpapala na maidudulot nito sa bawat isa sa amin. Mga mananampalataya man, member, attender, bata, matanda, naririto o nasa online. Magsalita ka, Panginoon. Kami po ay makikinig at handang magpailalim sa power at authority ng iyong word. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod, itago mo sa likuran ng iyong krus na may banal na dugo upang ang lahat ng ito'y maging instrumento at daluyan ng pagpapala at ikaw ang aming makatagpo. Sa pangalang Hesus, itong aming dalangin. Amen. All right. Thank you. Yayamang 3 araw na lang ay Pasko na naman. At mamaya ay pipili tayo na magiging leader ng
ating church. No? So, pagsasamahin natin yan. Ipahintulot po ninyo na maibahagi ko sa inyo itong remarkable trust na ipinagkatiwala ng Diyos kay Mary na kung saan pinili siya ng Diyos upang maging vessel for the miraculous conception of Jesus. Sino ba si Mary at bakit siya ang pinili upang maging instrumento at ipapanganak ang magiging tagapagligtas ng sanglibutan? Naisip niyo na po ba yun? Bakit siya? Ayan. Sa panahon natin ngayon, ang imahe na naipresenta sa atin na galing sa mga kinagis ng relihiyon, na si Mary wika ay mukhang Latina. Yung mga pictures and images na makikita ninyo ay para siyang isang magandang Latina na babae. Sinasabi na isa daw siyang perfect mother kasi pinanganak daw siyang walang kasalanan. Pero pag binasa ninyo ang Luke chapter 1, maliwanag, sinabi mismo ni Mary, galing sa kanyang bibig, na kailangan niya ng tagapagligtas. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa salitang yan? Sapagkat yan ay pagpapakilala niya na siya'y makasalanan din. Hindi siya pinanganak na walang kasalanan. Isa pang image na pinoproject sa atin sa panahon ito na si Mary ay isang nanay na nasa edad 25 pataas. Pero alam ba ninyo, according sa mga historian at Bible scholar, na itong si Mary, nung ipanganak niya ang Panginoong Yesus, ay nasa edad wika ng 15 hanggang 17 years old. Wow! Ako po'y nag-agree sapagkat base po yan sa kultura ng mga Jew nung panahon na yon, nandun ang edad ng mga nagpapakasal. Mga teenager. Kultura na nila yan. So, si Mary ay bata pa nung ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Oh, listen. Nakaka-amaze na isipin na sino itong teenager na babaeng ito na tulad lang din natin ng may mga kahinaan. Pero siya yung pinili. In fact, dinescribe ang isang kahinaan sa binasa natin kanina. Mary was greatly troubled. Pag-announce pa lang, may takot na. Kanya sabi ng angel, do not be afraid. So, ordinaryo lang din itong si Mary, tulad natin. Nai-imagine ko yung kanyang fear and anxiety doon sa announcement nitong si Angel Gabriel. Ay isipin ninyo, sinabihan siya, manganganak ka kahit ikaw ay isang birhen. Alam ba ninyo, hindi lang sa panahon natin na yan ay issue, no? Those days, mataas na takot sa mga kababaihan at kadalagahan yung mag-pregnant ng hindi kasal. Sapagkat merong matinding parusa. Okay? Nabubuhay sila sa mga laws noong araw. At sari-saring kasalanan na ang kadalasan pataw ng parusa ay binabato hanggang mamatay. Naalala ninyo yung babaeng nahuli sa pangangalo niya ay binigay kay Jesus. Naalala niyo yun? Handa silang patayin, babatuhin hanggang mamatay. So imagine ninyo itong si Mary, teenager, sinabihan manganganak ka, samantalang hindi pa siya kasal. Iniisip ko yung posibleng mga alalahanin na mayroon siyang dinala, yung stigma, yung rejection, yung kahihiyan, o yung parusa sa kanyang magiging unplanned
pregnancy, sapagkat birhen pa nga lang siya nung sabihan siya ni Angel Gabriel. Meron pa, sapagkat siya ay may malaking takot sa Diyos, ay naniniwala kong nag-aalala siya sa kanyang reputasyon bilang isang mananampalataya. Remember, engaged pa lang si Mary, betrothed. Okay? Kay Joseph. Ay paano na lang ang sasabihin kung buntis na siya? Ano na lamang ang ipagkakalat ng mga marites nung araw? Nung sasabihin, di ba? In short, tao lang din po itong si Mary. Katulad natin, may mga kahinaan at kakulangan. O listen, huwag niyo ma-miss po ito. Sino itong si Mary na ito? Not more than 17 years old na babae, and yet, may confidence ang Lord sa kanya para sa kanya ipagkakatiwala ang magiging tagapagligtas ng sanglibutan. Naisip niyo na po ba yan? Sino siya? Isang ordinaryo, and yet may confidence ang Lord na sa kanya i-entrust ang magiging tagapagligtas ng sanglibutan noon hanggang ngayon. Wow! Ini-apply ko po yan sa aking buhay at aking binulay-bulay. Natanong ko ang sarili ko, who am I that the Lord would put His trust in me na maging pastor ng kanyang kawan? Sino ba ako na ordinaryong tao lang din, may kakulangan, may mga kahinaan, with flaws, and yet still ini-entrust ng Lord sa aking buhay ang magpastor ng kanyang kawan. Sino ba ako, Lord? O apply natin sa mga pipiliing leaders ng church. Naisip niyo na ba na sino ka bilang isang deacon na tinawag ng Diyos para maging leader ng kanyang church? Naisip niyo na ba yan? Sino ka na pinili ng Diyos na ilalagay niya bilang opisyales at magiging isa sa parte ng mga magbibigay major decision ng church dahil ikaw yung inilagay? Para yan yung salmista na nagsabi sa Psalm 8, 4, and 6. Then I asked, sabi niya, why do you care about us humans, O God? Di ba? Why are you concerned for us weaklings? You let us rule everything your hands have made, and you put all of it under our power. Naisip niyo na ba na bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pamilya, ng trabaho, ng ministry? Naisip niyo na ba, sino ako para pagkatiwalaan ng Diyos ng ganito? Mabait kasi si Lord. Amen ba doon? Pwede bang palakpakan natin siya? Meron siyang confidence sa atin sa kabila ng hindi naman talaga tayo lahat karapat-dapat. Sa mayamang biyaya ng Diyos, ay isa ako sa tinawag at pinagkatiwalaan. Etong mensahe ng Panginoon na gusto kong i-exhort kayong lahat. Quick lang po ito. Sulat niyo po sa mga nagte-take note. Yayamang pinagkalooban tayo ng Diyos, task, pamilya man yan, trabaho man yan, ministry man yan, o ano man na binigay ng Diyos sa atin. Okay? Na hindi naman tayo karapat-dapat dyan.
ay dapat tanawin natin na ito'y opportunity na binibigay ng Diyos sa atin. Amen ba? Mataas na opportunity na binibigay ng Diyos sa atin. Therefore, itong hamon ko sa lahat, makinig, make the most of what God gives us. Sabihin mo yan sa iyong katabi, husayan mo yung pinagkatiwala ni Lord sa iyo. Yan. Sige po. Balikan natin si Mary. Paano ba tinanggap ni Mary yung ini-entrust sa kanya? Imagine yung i-entrust sa kanya. Napakatinding task. Kasi siya yung magiging lalagyan ng tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Wow! Ewan ko kung lalagay kayo sa katatayuan ni Mary kung anong tatakbo sa isip nyo na ako yung magiging lalagyan ng tagapagligtas ng sanglibutan. Wow! Balikan natin paano tinanggap at ginanap ni Mary yung in-entrust ng Diyos sa kanya. Balikan natin yung verse 38. Ang ganda eh. Listen. Ang sabi niya, I am the Lord's servant. Wow. Ang ganda. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Tapos na yung mission nung angel. Nung marinig niya, pwede na siya mag-report, Ama, tinanggap na po ni Mary yung assignment. Alam ba ninyo yung meaning niyan? Yan, sinabi niya yan, I am the Lord's servant. Wala pong ibang ibig sabihin niya kundi mag-o-obey si Mary kahit ano bang risk merong haharapin siya dun sa task na ibibigay ng Diyos sa kanya. Okay? Ako'y servant mo. Abang lingkod. Wow. Handa siyang akuin ang responsibilidad kahit ba may kahihiyan. Sapagkat dalaga, buntis. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Di ba? Handa siya kahit may parusa if ever mahuli at paratangan siyang may pagkakasala, ay handa siyang kunin ang responsibilidad. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Hindi niya inalintala yung panganib sa kanyang buhay. Handa siyang ibigay. Sundin ang kalooban ng ating Panginoon. If you want to make the most of what God has given you, mga kapatid, sulat niyo po, isang puntos lang naman po tayo sa aking hamon. Be willing to give your life for it. Yun. Ibig lamang sabihin, mga kapatid, anumang may in-entrust ang Lord sa atin, ay itodo na natin ang lahat doon kasi napakagandang opportunity binigay ng Diyos sa atin. Hindi ko masukat, no, na ako'y pinagkatiwalaan magpastor. Hindi ko kayang sukatin. Ano yung ginamit ni Lord na batayan? Yung mga qualification, bakit ako yung nilagay niya bilang pastor niya sa kanyang kawan? Ang naiisip ko lamang dito, yayamang ang Diyos ang may bigay ng task, ay handa akong ibigay ang lahat. Kahit ang aking buhay, magawa ko lang ang pinaka-the best para sa Kanya. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ay ganyan din po ang aking hamon sa inyo, mga minamahal. Hanggat merong kayong lakas, hanggat merong kayong hininga, habang bukas ang pagkakataon, may binibigay ang Diyos sa atin,
sa paglilingkod sa kanyang ibinigay na task sa atin, gawin natin ang pinaka-best para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, gawin ang pinaka-best para sa kanya. Tingnan yung sabi ng Proverbs 3, 9 and 10. Honor the Lord with your wealth and with the, ano sabi? Di ko kayo marinig. And with the best part of everything you produce. Dugtungan pa natin. 10. Then He will what? Fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Alam nyo, yan po mga minamahal ay isang metaphor na ang sinasabi lang sa atin dyan na matapos tayong pagkatiwalaan ng Diyos ay dapat lamang masumpungan tayo. Siya yung una, siya yung best. Bibigay natin ang lahat-lahat natin para sa Kanya. Ultimo, lakas, buhay, dugo. Maging handa tayo doon. Sapagat pag nakita ng ating Diyos yan, lubusan niya tayong pagpapalain. Amen ba? Ay, hindi na ako magtataka bakit si Mary sobrang pinagpala. Kasi yung ini-entrust sa kanya, ginawa niya yung pinakamabuti doon. Tinanggap niya kahit ba anong risk meron siyang haharapin, alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Humahanga po ako sa mga matitindi ang trabaho na taya ang kanilang buhay. Nakakakita kayo ng mga umaakyat sa mga matataas na poste na live wire, yung mga mga electrician, mga Meralco men, mga crew. Pinagpe-pray ko po pag nakakakita ako ng mga risk yung kanilang mga trabaho. Biski namang anong trabaho, may risk na nakataya ang buhay. Yung mga piloto, hindi ba? Hindi madali ang maging isang piloto sapagkat hindi lang buhay niya ang nakataya, maging ang kanya mga pasahero at mga pamilya nito. So napapahanga po ako pagka may mga, miski yung driver, no? Sino nagdadrive? Pakitaas ng kamay, mga driver, halos lang. Kahit mayat-maya ang balita ng nadisgrasya, nabangga, binundol, nasiraan, nakalas ang gulong, tumaob ang sasakyan, and yet willing tayo mag-drive. Dalhin ang ating pamilya sa lugar, handa tayo kahit nakataya ang buhay. Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Nagagawa ng lahat yan. Ito lang yung akin na tanong. Bakit pag sa church, parang mangilan-ngilan lang na handang ibigay ang buong buhay? Napunta na po ako sa isang church na yung pastor inoorasan. Tingin ng tingin sa relos. Pag mahaba ng mensahe, nakatingin na sa relos. Totoo yun. Literal yun. Nakakita na ako ng gano'ng mga miyembro. Tingin ng tingin sa parang mahaba na si pastor. Walang pasensyang makinig ng mensahe ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Ay kung oras lang, hindi mo na kayang ibigay sa Panginoon. Wow. Parang something is wrong. Diba? Ultimong pagkakaloob ng talento, treasure, time. Parang bihirang-bihira kang makakakita ng mga mananampalataya na gagawin, handang ibigay lahat pati buhay. Bakit pag kay Lord hindi handang ibigay? Hindi mo parang may malaking kakulangan. Hinahamon tayo, mga minamahal ng buhay ni Mary. Na sa ating
pagtanggap, sapagkat ito'y mataas na pribilehiyo ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay dapat lang, marapat lang, be willing to give your life for it. Gawin yung pinaka-the best, sapagkat yan ay para sa ating Diyos na nagkatiwala sa atin. At hindi lahat ay pinagkakatiwalaan ng ganyan. Second Peter 1:5-8. Do your best to improve your faith by adding goodness, understanding, self-control, patience, devotion to God, concern of others, and love. Verse 8. If you keep growing in this way, listen, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives, pakibasa nga po yung sumunod, useful and meaningful. Doon nagiging mas makabuluhan ang paglilingkod, ang buhay natin dito sa lupa, yung masumpungan niya, talagang ang anak ko na ito, handang ibigay ang buhay, gawin yung ipinagkatiwala ko sa kanya, gagawin niya pinakamabuti para sa aking kaluwalhatian. Pwede ba palakpakan natin si Lord yan? Sabi nga ng isang kasabihan, the greatest tragedy in life is not death, but a wasted life. Siguro kanya, ito yung simpleng mensahe ng ating Panginoon sa atin. Maaaring gusto ng Panginoon i-check natin yung mga ini-entrust niya sa atin kung ginagawa ba natin o una sa lahat, tinatanggap ba natin ito ng may katapatan? Ginaganap ba natin ito faithfully? Ginaganap ba natin ito ng may pagpapakumbaba? Nakikikooperate ba tayo sa Lord sa gusto niyang mangyari kahit anong risk? Sige Lord, gagawin ko sapagkat ito ang assignment na binigay mo sa akin. Mga kapatid, napakagandang paalaala sa atin ang iniiwang courage at faith ni Mary. Inspirasyon sa ating lahat. Napaka-importante ang lubusang pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Pinapakita niya sa atin yung value ng courage and faith. Kahit maraming mga uncertainties and adversities sa buhay. Napakahalaga. Surrender na natin lahat sa kalooban ng Panginoon yung ating buhay at kalakasan. Amen po ba doon? Simulan natin ipanalangin sa Diyos, Lord God, binigay mo sa akin po ito. Ako'y magtatapat, nagaganapin, at handang ibigay ang pinakamabuti sa assignment na ibinigay mo sa akin dito. Let's pray. Tayo na tayong lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa isang simpleng exhortation. Kasi napakahalagang pag tumanggap kami ng task, ayun ang gusto mo. Katulad ni Mary, handa siya sa anumang risk. Masunod lamang ang iyong kalooban. Marahil kanya itong mensahe mo sapagkat ibig mo na itaas namin ang antas ng aming mga paglilingkod at ginagawa, aming saliksikin ng aming mga buhay tungkol sa mga ipinagkatiwala mo. Pamilya man yan, trabaho man yan, ministry man yan. Ay gusto mo, Lord, na makipagseryosohan kami sapagkat ito'y galing sa iyo. Dapat ginagawa ang pinakamabuti para sa iyong kaluwalhatian.
Aawit sa atin ng ating worship team at sa inyong gustong lumapit sa ating Diyos at hindi ko alam kung ano yung ipagpe-pray ninyo. Hindi ko alam kung anong gusto nyo ilapit sa Kanya. Ano man po yan, may I challenge you, trust God. Bigay natin sa Kanya. Kung Siya'y nagbigay ng matinding regalo sa atin, sa araw ng kapanganakan, why not ang iregalo din naman nating matindi kay Lord ay yung mismong ating buhay. So, hilingan ko ang worship team na mag-lead sa atin sa awitin at patuloy tayo sa pagbubulay-bulay at pakikinig sa tinig ng Panginoon sa inyong gustong lumapit. Iwan nyo lang po ang inyong kinatatayuan. Just come and pray. Okay? Sige po. We lift our voices. Yes, Lord. We lift our hands. We lift our Sige po. lives up Trust to you. We our Lord. are an offering. Lord, Kung merong use our voices. dapat tayong ipangako sa Lord, Kanya use pa our pag hands. iigihin pa natin, Lord, use our ay lives. why not? They are Yan ang yours. ating sabihin sa ating Diyos Offering. na ating sasambahin, paglilingkuran, pupurihin, ay gawin natin ang pinakamabuti. Oh, hallelujah. Sa inyo lumapit, sige lang o, pray lang. All that we hope to be, we give Yes, Lord. to you. We give to you. Lift our voices. Yes. We lift our hands. We lift our lives unto you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have. Yes. All that we are. All that we hope to be, we give to you. We give to you. Yes. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon. Thank you, Jesus. Lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. Panginoon, Ikaw ang saksi sapagkat walang lihim sa iyong harapan. Alam mo kung matabang ang aming pagganap sa mga ini-entrust mo sa amin. Patawarin mo kami. Alam mo kung hindi buong pusong ginagawa. Alam mo kung ito'y napipilitan lamang. Alam mo kung hindi pa namin nagagawa yung pinaka-the best. Forgive us. Ang iniwang hamon sa amin ng buhay ni Mary ay magsilbing paalaala na sa bawat ini-entrust mo sa amin ay inaasahan mong makita sa aming buhay ang tatanggapin namin itong may katapatan, ang gaganapin namin ito sa pinakamabuti at lakas, lahat ng lakas, buhay, hininga, ay handang ipagkaloob para sa iyong kaluwalhatian. Ay gamitin mo lamang ang aming buhay sapagkat lahat-lahat sa amin ay sa iyo. So Lord, kami biyayaan mo, tulungan mo ang bawat isa
na ganaping pinaka-the best para sa iyo yung mga ini-entrust mo sa amin. Pagpalain mong yung mga anak na nagtiwala sa iyong pangalan. Akapin, mayroong mga lumapit marahil meron siyang mga dalahin, bigatin, anuman po ito. Ikaw na, O Diyos, ang humawak. Ibigay mo ang pagpapala, ang katugunan sa kanyang mga kahilingan. Sa mga handog na buhay na ito, maging mabango sa iyo at maging karampatang pagsamba kasi ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Hello. Good morning, NCF. So, for today po, we will be having, the NCF movers, the dance ministry of NCF po, will be having a dance offering to the Lord. So, we would like po to request everyone, we will be using the aisle. So, pwede po tayong mag-move to the side. Yeah, medyo may Yeah. kaguluhan lang tayo Pasensya lang kaunti. po. Salamat Kasi po. kailangan nila yung aisle. Igilid lang po konti. Bagyan nyo lang ng aisle. Konti lang yan. Lagyan nyo lang ng aisle. Ayan, salamat po, NCF family. Habang nagkakagulo po tayong lahat, meron lang po akong mga disclaimer for this offering. Yes po, okay na po yan. Sige po. Once settled po, you can take your seat po and habang nagpe-prepare din po ang aming team, let me introduce po to you our presentation or dance offering. Talagang taga-UP. Ang hirap ng schedule. But come November, binubuo na po namin ulit and suddenly, yun nga, namatayan kami ng kamag-anak. So, Saturday, wala na namang practice. Tapos, nagbakasyon pa yung family. So, sabi ko, Lord, matatapos ba namin to? Pero yun nga po, it's not us, it's God who created this Christmas special. So, kami lang po ay ginagamit na instrument ng Panginoon to bring you the good news. And with that, here is Adore, a Movers Christmas Special. When it was almost time for the baby to be born, Mary and Joseph traveled to Bethlehem to fulfill the Roman emperor's order. Once they arrived, the town was crowded. I'm sorry, this one's full. It's crowded in here. Go find another one. Until they realized the inns were full and couldn't find a room to stay. The couple, with no choice, took shelter in a stable where animals were kept. That night, Mary gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths
and placed him in a manger. Shepherds lived in the fields nearby, watching over their flock. Just then, the angel of the Lord appeared and spread the good news. "Do not be afraid," the angel said. "I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." The shepherds hurried off to Bethlehem, where they saw Mary, Joseph, and baby Jesus. They were amazed and told everyone about what they had seen and heard. Far away, the wise men saw a bright star in the vast sky. It was a sign that a special king had been born. They followed the star to Bethlehem and brought gifts: gold, frankincense, and myrrh to honor the newborn king. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And so Jesus, the Lord and Savior, was born to the world.
And you've just seen Adore, an NCF Movers Christmas special. Come on, let's give a big, big clap offering to the Lord. And thank you, dancers, for gracing today's worship. Ganda po na inyong number. And it reminds me, nung pong kami ay nagkakantata pa, na parang paiyakan. So, come on, pwede na tayong umusog po sa gitna para po hindi mahirapan yung ating tech team. Ayan. Talagang ganyan, ano? Buti na lang plastic yung mga upuan natin. Ayan. So, natuwa po ba kayo sa inyo nakita? Yan po mga batang yan ay trained sa pagpa-pageantry. Diyan na po yan lumaki. Ako po ay nagsimula nagpa-pageantry, dinidirect sila. Nang sila ay siguro 6 years old. Hannah, you were 6? Si Hannah at si Angel Baldonado Slayton, 6 years old sila. Meron pa bang si JJ? Si JJ. Yeah, mga taga na sa bato yung mga yan. So yesterday, while Hannah was trying to direct nga itong grupo, sabi ko, nako, nakakaranas na siya ng hirap ng kalooban. Kasi medyo makukulit no? Pero mga teeners, yung mga kanyang kinocommand, tsaka medyo early 20s. At I don't know kung may early 20s, pero nakita ko kahapon, sabi ko, ay, nako, parang tama, parang it's time to pass the baton, no? Kasi at 57, parang medyo kulang na yata ako sa pasensya para sa ganyan. But I thank the Lord na naisalin yung gift. I don't know if it's still possible if one day magkakaroon ulit tayo ng play, ng isang theatrical event. I don't know if it's still possible. But all things are possible. No? Pagka may gusto, ibig sabihin, pinagtali-tali ng Lord ang ating puso, ayun ay kalooban ng Lord. Let's give a clap offering once again for that wonderful Christmas number. Thank you, Ate Hannah, for spearheading the dance ministry. At saka salamat din sa mga bagong dalawang lalaki. No? Sino nakakapagsabi, nakakapagsayaw pala si Preach? Akala nyo muscle man lang. Tsaka si Dwight, no? Hindi lang pala pampatawa si Dwight. Marunong din pala magsayaw. Hello po kay Tita Naomi. Tita Naomi, hello po. Ayan, si Tita Naomi po ay mama po ni Ate Jingjing at kapatid po ni Nanay Raquel. Ayan. First time ba ni Nanay dito? Hindi, Pero welcome back, Tita. Ayan, sarap magluto si Tita Naomi. At welcome back din kay Hazel. Hazel! Uy, may gulo sa Germany di ba? Malayo kayo doon. Praise God at malayo kayo doon. Pero nabalitaan namin. Hazel, di ba 3 silang sisters, pero 2 lang sila palagi nandito, di ba? Galing sila sa Iloilo. Actually, 2 weeks kayo nandan na. So enjoy the rest of your stay, Hazel. Yan. Online we have Ate Hannah Guzman Jose na giniginaw sa Washington. Si Bro Jazz. Yan. Nasa Washington na kayo o nasa Seattle na o nasa California na kayo? Yan. Nung una, alam ko nasa Washington sila. Hindi ko alam kung nasa na sila ngayon. And of course, si Mama Marlene na wala sa California, nasa Texas. O, di ba? Patawid-tawid lang nasa pala yung Texas. No? And then, si Sheila Castillo nasa Taiwan. Kanina pong care group, nandyan si Ate Mirna Giab sa Phoenix, Arizona. I hope she stayed through. Hello po. At elsewhere po, locally, we have Tita Rita Balsomo naman from Bacolod. So, announcements po that concern me. Band rehearsal schedule po. Please take note. Immediately po after the service, Clay House, kayo na po magre-rehearse na immediately after the service. I heard you had an easy rehearsal yesterday, so I hope that today's gonna be even easier na, Clay House. At pagkatapos po, after lunch, the main band po will have to rehearse 2 lineups. So, one of which is yun pong para sa Christmas service natin with Kuya IC worship leading. And then si Ate LJ para sa ating Heart's Desire Sunday. That's our Heart's Desire Sunday, right?
Na that's what we put there. So, paki-take note lang po. At Playhouse po, yung mga a-attend ng party mamaya na po yung big reveal natin, no, para sa ating Kris Kringle. So, please don't put your gift there. Hawakan niyo po yung gift nyo kasi mamaya pong revelation sa party natin, iaabot natin personally. Pero wag niyo muna ibubuking ang inyong sarili. So, that would be all for now. I pass the floor over to Jaja. Ganda ni Ja, no? So, good morning po, Sunday School kids and parents. So, nag-enjoy naman po tayong lahat sa caroling nila ng Sunday, di ba? And nagpapasalamat po kami sa NCF, sa mga pamasko sa mga bata. And for this Sunday po, nag-continue na po kami ulit sa lesson. And sa next po na Sunday, continue pa rin po sa ating lesson. Ayun naman po, and thank you very much. What's up, Playhouse? So, paring Joseph, nakahinga ka na ba sa paghahanap ng matutuluyan ninyo? But kidding aside, shout out po sa Playhouse because today we're having our Christmas party! So, get ready for an afternoon of games, food, short devotional, and of course, our reveal kung sino po yung monito or monita natin. So, mamaya na po yan at 3 p.m. Don't miss it. Stay here na po. And don't forget what Mother said po, yung gift nyo po para sa inyong monito, monita. Sana po, binili nyo naman po yung wishlist kasi nag-effort naman po kayo, di ba? Ayan. For tomorrow's event naman po sa ating pagpunta sa Star City. Again po, ang inyong mga waiver po, mga consent form ay ibigay nyo na po ngayon para po maisama na po kayo. Ang upuan po ninyo, reserve na po sa ating class. And also po, reminder po again, kumain na po kayo bago po kayo pumunta dito or habang nandito kayo ay kumakain po kayo dahil at 2 p.m. po ay dapat nandun na po tayo sa mismo Star City. Yeah, so don't forget to submit your parental consent form or personal waiver form kung kayo po ay edad 18 pataas. And we'll be here at as early as 10 a.m. So please do not be late. Come here as early as you can. After ng Christmas party mamaya, sana makatulog tayo, sana magising tayo ng maaga bukas. Mga magulang, huwag niyo po kalimutan gisingin ang inyong mga chikiting para makasama po sila sa Star City Bus bukas. departs at 11 exactly. That's how we book, no? Yes. So our bus exactly departs at 11. And we will not wait any longer. Yeah. Any later than Hindi 11 po kami o'clock. maghihintay ng kahit sino. We will leave exactly at 11 po. So please do not be late. If by chance gusto nyo pong humabol, there are some seats still available kasi 30 plus-ish lang po yung Playhouse, but the bus is 49-seater. So, pang 50 po yung tao. So, if you wanna make habol, why not? Sign up po kayo sa G-Form namin. Sign up po yung waiver. Makakasama po kayo sa bus. So libre po ang fee po sa transportation natin. Ang babayaran na lang po natin ay ang ating entrance ticket, which is around 780 pesos po. And also magdala po kayo ng extra pocket money for some, syempre, pagkain natin and our snacks. Yeah. Later on sa ating Christmas party, we will ask kung sino dito gusto na mag-sign up sa Star City ng online registration para pagdating doon, tatatakan na lang po kayo. So, yeah, we'll ask it later at our Christmas party. See you later, Playhouse. Let's have fun and God bless you all. Looky. Hello, church. Hi, Loki. Ito na po ang ating announcements. And if gusto niyo pong sumunod sa water baptism, lapitan niyo lang po si Pastor Mark para po maaralan na po tayo sa kahalagahan nito. And if gusto niyo naman po maging NCF member na, next. Si Brother J. Baldonado naman po ang lapitan natin para sa Si Brother membership Dada. class. Si Brother Dada. If gusto niyo pong mas lumalim pa po ang inyong faith, pwede po tayong mag-undergo ng discipleship lessons at approach lang po ang ating church leaders. Baka po makakuha po kayo ng mabait na disciple katulad ko po.
Ang ating church naman po ay may iba't ibang social media accounts. To be updated, follow us sa Facebook, YouTube, Instagram, and X. At meron din po tayong website, www.ncf.org.ph. And let's watch this video po. Sobrang papuri, pasasalamat sa Panginoon sapagkat yang lahat ng kasiyahan na naranasan natin at mga pagpapala ay dahil sa Diyos na napakabait sa kanyang mga anak. Di ba? Alam niyo yung lahat, gusto ko pasalamatan na nag-organize po nito. Ang mga tumulong sa atin, yung may nag-solicit para may mga papremyo tayo. Ang dami-dami, no? Salamat sa mga nagluto, yung hinayar natin, sarap ng pagkain. At salamat sa mga naghanda ng programa. Talagang sobrang blessing yung naranasan natin. Tama yung tema. Ang tema natin ay uulan ng pagpapala, babaha ng biyaya. Sapagkat halos lahat tumanggap ng blessing sa ating Diyos na buhay. And of course, salamat sa multimedia teams. Kaya Ate Dang, thank you sa tatlong nag-MC sa atin. Maraming salamat sa inyo. Ang saya-saya talaga ng araw na yan. Hindi natin makakalimutan. Pwede ba i-post natin yan sa ating social media? Maganda at makita ng lahat paano tayo pinagpala ng ating Panginoon. Paalaala sa mga ladies, meron po kayong meeting mamaya after lunch para sa inyong 2025 plans. Okay? Yan ay gaganapin sa ating new room. Okay? Pwede nyo nang gamitin yan. Abangan natin yung susunod na i-announce natin. Gagamitin na natin yung isa pang building na itinatayo sa kasalukuyan. Paalaala ko po sa lahat na ipanalangin natin yung fund bukas. No? Kasi talagang kailangan natin ng protection ng Panginoon. Siyempre, yung exposure natin sa maraming tao, may mga rights, no? So, kailangan ng pag-iingat ng Panginoon. Of course, yung mga dadali ng bata, may mga guardian na para maggabay sa kanila. Hanggang makauwi tayo ay ingatan nawa tayo ng ating Panginoon na itong
taon-taon na ginagawa natin ito na tradisyon na mag-enjoy naman ng mga kabataan matapos ng maraming mga paghahanda ay lahat mag-enjoy sa araw na yan. So bukas, pag-pray din ninyo, maging maganda ang panahon para lahat tayo ay mag-enjoy hanggang makauwi. Sa darating po na December 25 ay ang ating white gift service. Magsisimula tayo ng 9 a.m. Masarap yan bago tayo mag-celebrate sa pamilya ng Diyos muna. No? Maikli lang naman po yan para pasasalamat sa Panginoon. At maghahandog tayo in line dun sa ginawa ng mga wise men. Birthday ni Jesus, siya may birthday, siya niregaluhan. Ay ganun din yung puso nung tinatawag nating white gift service. Tayo ay mag-iisip ng mga bagay na alam natin makakatulong sa kanyang gawain o sa kanyang church. Ibabalot natin yan sa puti, whether yan ay cash o goods, anuman po, ay ihahandog natin sa ating Panginoon sa araw na yan. Kanya, samantalahin natin ito bilang ang focus natin ay si Lord talaga. Okay? Sa araw po yan ng Pasko, December 25. And of course, meron tayong Heart's Desire Sunday sa darating na December 29. Resume pa rin, no? Tuloy-tuloy na yung care group niyan. Alas 9, alas 10 po yung worship natin. At ating bubuksan yung sinulatan nating Heart's Desire na pinag-pray natin. At ibabalik ang pasasalamat sa Panginoon sa mga nasagot. Actually, yung building, sagot sa ating lahat yan, yung tinatayo dyan. Ano? Talagang room for more na binigay ng ating Panginoon. So, abangan pa ninyo yung mga maraming mababasa at maipapahayag ng mga sinagot ng ating Lord. And, siyempre, magsusulat ulit tayo ng Heart's Desire natin. Ngayon pa lang, mag-isip na kayo at dadalhin natin yan sa Panginoon sa 2025. At sa darating po na January 2, Thursday po ito. Ito na yung ating adjustment sa prayer gathering po natin kasi ayaw natin araw ng putukan ay naririto kayo. So, gagawin nating Thursday, January 2, alas 5:30 ng hapon. At samahan nyo kami. Masarap yung wala naman yatang pasok yan. No? Masarap yung unang taon magkakasama tayo mananalangin sa ating Diyos na buhay. Amen po ba doon? Okay, so yan po ay sa darating na January 2. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na siguro. Kanya gusto kong ibalik ang papuri sa Panginoon. Tumayo na tayong lahat at ating ihanda ang ating pagkakaloob, bahagi ng ating pagsamba. Sabi ng Bible yan, nabasa na natin kanina, no? Honor the Lord with your wealth. No? God loves a cheerful giver. Sige, sabi mo sa iyong katabi, salamat na kasama kita. Join hands na tayo. Matapos ng pananalangin, lahat ng mga members, huwag muna kayong aalis. Bibigyan kayo ng balota. Remember, ngayon ay church officers election. Pag-isipan nyo, huwag kayong check na check. Okay? Pag-isipan nyo, panalangin ninyo sa heart nyo, at mag-check kayo ng 7 deacon. Okay? 7. Tapos, doon naman po sa mga ibang opisyales ay kailangan natin ng treasurer, secretary, at saka auditor. Okay? Isang check lang po doon. And then yan po itatali at i-announce po natin yung bubuo na pinagpasyahan ng ating puso. Okay? Sige po, let's pray. Salamat po, Panginoon, kasi kanina pa sa aming care group, sa mga awitan, sa mga number o handog sayaw sa iyo. At gayon din sa iyong salita, ramdam namin, O God, kung paanong ikaw ay bumababa. Ang presensya mo'y aming nararanasan. At kami yung kinakausap at pinagpapala at pinalalakas, inaaliw, dahil ikaw ay mabait na Diyos. Pinagpapala mo ang iyong mga anak. Salamat sapagkat tinutugon mo yung aming mga pananalangin. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Ikaw ang
naggagabay sa aming mga buhay. O Diyos, amin ding idinudulog sa iyo yung magiging lakad bukas. Hawakan mo ito. Yun ang objective, Lord, ay yung makaranas ng kasiyahan ng iyong mga anak, magkakasama. At kung paanong safe mo kami, dadalhin doon, safe mo kami iuwi. Bawat isa, O God. Sasakyan man, o anong mga rides na mararanasan, ay yung lukuban kami ng banal mong dugo. Ilayo sa mga kasakunaan, sa mga masasamang tao. Cover us ng iyong precious blood sa araw na yan. Lahat makaranas ng kasiyahang nanggagaling sa iyo. At isa pang napakahalagang desisyon ang gagawin ng mga miyembro mula edad 12 hanggang pataas na edad ay magboboto ng itatayo mong leader ng church. Patuloy mong pagkaisahin ng aming mga puso. Reveal mo yung mga taong gusto mong gagamitin, O God. So, i-bless mo ang bawat mga isusulat namin ng mga pangalan at patuloy mo silang ihahanda at gagamitin sa iyong banal na ministeryo. Lord, tanggapin mo yung hindi lamang pag-awit, hindi lamang handog na buhay, maging ng aming tinatangkilik. Bless mo ang mga tithes and offering at gamitin sa iyong banal na ministeryo. At lahat ng ito ay maging mabango sa iyong harapan sapagkat ito yung sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. We give you all the glory. 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 Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas! Alam kong surprise po ito. Dali lang, dali. Hindi ko mapigilan magpasalamat sa Panginoon. Tatawagin ko si Hannah. Quick lang po ito, quick lang. Hannah, halika, magpaliwanag ka. Hello po, I'm the Violet Girl today. So, Clay House, yung mga sumama po, meron pong nagbigay. Binless po tayo ni Lord ng 300 pesos na baon daw natin. So, wag nyo na pong problemahin ang inyong baon. Libre na po ang bus. Libre na ang baon. Meron po tayong... Star City. Yes, 4-star city. Meron po tayong tigti 300 pesos. Kaya, wag po munang umuwi para mabigay na namin ngayon para meron na kayong pocket money for tomorrow. Thank you. Yung mga member, pakitaas ang kamay ng mga member para abutan ng balota. Hingi kayo ng balota. Sa mga visitors and attenders, pwede na po kayong makaalis. Salamat po. God bless you. Mga members, make sure 12 years old pataas ay kayo ay mag-render ng vote. Sulatan ninyo, mahalaga po yan. Matapos nyo sulatan, pwede nyo ilagay dito po sa offering box natin. Mga members, pakitaas ng kamay at kumusta ng balota. Mabilis lang naman po yan. Checkan nyo lang. Basta sulat ninyo ang pangalan ninyo para malaman natin yung boto.